Po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ang mensahe na to ay makikita natin sa Romans 8:9. Paano tayo mamuhay bilang espiritu? Kasi dito sa Romans 8:9 ay dalawang espiritu ang nandito. Isang espiritu ng laman at saka espiritu na nanggagaling sa Holy Spirit. Yun ang tatalakayin po natin ngayon. Pero Lord, sa mga oras na ito, humingi po ako ng gabay at patnubay sa inyo. In Jesus' name. Amen. Anong pamumuhay ayon sa Espiritu. Nang umakyat na siya isa sa langit, hindi niya tayo pinabayaan dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. Binigyan tayo ng isang patnubay at gabay. Yun nga po ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu natin ay narito sa atin. Pero paano natin siya, paano mag-work sa atin ang banal na Espiritu? Diba minsan gumagamit tayo ng hindi maganda sa pananalita natin. Pero ayon sa banal na Espiritu ay namuhay tayo sa Kanya. Kaya ang una po natin dapat gawin ay prayer time. Minsan, sa prayer natin ay tawagin natin ang Holy Spirit sa pamagitan ng praise and worship. Pangalawa po, lagi tayong umapit tuwing Sunday service at panggawain pang iba. At manatili tayo sa pag-ibig upang magkaroon tayo ng pag-ibig sa kapwa at sa ating Panginoong Yesus. Dito naman po kung wala ang isang tao sa Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong yun. Yung mga taong hindi namumuhay sa laman. Tignan po natin sa Galatia 5:16. Sis, pakiano nga Galatia 5:16. Ito po yung espiritu ng laman. Yung una po ay espiritu galing sa ating Panginoong Yesus. Yun ang binigay sa atin bilang patnubay at gabay natin upang makapamuhay tayo ng ayon sa espiritu. Pero itong sinasabi na meron dito sa verse ng huwag tayong mamuhay sa espiritu at ang laman. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu. At hindi kayo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya mapipigilan kayo paggawa nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, sinabi rito sa atin, labanan natin ang espiritu ng laman. Huwag natin pahintulutan na makagawa tayo ng hindi dapat sa harapan ng Panginoon. Kasi ang una, pag gumagawa tayo ng hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, ang Diyos talaga ang nalulungkot sa atin pag gumagawa tayo ng hindi maganda sa Kanya. Kaya dapat, sa mga dapat natin gagawin, dapat lagi natin isa sa buhay, isa sa puso ang Kanyang mga salita upang tayo mailayo sa mga sanglibutan na gawain. Ano po ba ang mga sanglibutan ng mga gawain? Katulad ng mga Galatia 5:16 na sinasabi rito. 5:16. Hindi makakaila ang mga gawa ng Ama, pakikiapit, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapot, pag-away-away, pagsiselos, at pagkagalit at kasakman, pagkampi-kampi at pagkabahagi, pagkainggit at pagpatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong hindi nabalaan, ang gumagawa ng ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Di ba kita na natin, pag hindi talaga tayo gumawa talaga tayo ng hindi maganda ng kalooban ng Diyos,
Wala tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, namuhay na tayo, nabinyagan na tayo ng banal na Espiritu, gamitin natin yun araw-araw. Kasi pag tayo na napupunta tayo sa hindi maganda, nalulungkot talaga ang Diyos. Siya talaga ang unang-unang nalulungkot bilang isang Kristiyano. Gawin natin mabuti sa harapan ng Panginoong Hesus. Huwag natin pababayaan, huwag natin pasingitin ang masamang espiritu sa atin. Kasi yun ang gusto-gusto ng Diyos. Lagi natin siya bigay natin ang tunay na pagmamahal sa Kanya. Alam niyo ba, pag ang tunay na nagmamahal ng isang Kristiyano, mahal din tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Katulad po nito, hindi natin akalain, hindi ko po akalain na makatayo ako dito. Dahil sa banal na Espiritu, humingi po talaga ako ng tulong sa Kanya. Bilang isang helper to, yun nga lagi sinasabi ni Pastor Kid. Pag midweek, nagsasabi siya, ibinibigay niya sa atin yung ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, kailangan na talaga natin sa ating buhay. Kasi siya sa oras na tayo nangangailangan, nalulungkot tayo, kino-comfort talaga tayo ng Diyos. Diba? Pag tayo na nag-aalinlangan sa gawa natin, binibigyan tayo ng strength. Katulad po nito, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Dahil ayoko pong manghina sa laman ng Espiritu. Alam niyo ba bakit? Pag hindi tayo natin ginamit ang banal na Espiritu sa buhay natin, unang-una na talaga malulungkot ang Diyos. Hindi natin siya mag-glorify ng maayos. Kasi nga, nauuna kaagad sa atin yung takot. Samantala, ang banal na Espiritu ay nagbigay na sa atin ng kalakasan ng loob. Diba po? Amen? Diba po? Kaya, ang lahat ng bagay na binibigay sa atin ng Diyos na bilang Kristiyano, ibigay natin ang pinaka-the best. Yung the best talaga, ibigay natin, glorify talaga natin ng Diyos. Alisin natin ang masamang espiritu, yung sinasabi ng espiritu ng laman. Di ba sinabi na rito, pag gumawa tayo ng hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon, di ba ang Diyos nalulungkot at saka wala tayong buwang sa kaharian ng Diyos, di ba po? At dapat po natin gawin yung Galatia, ang bunga ng Espiritu. Nandito po ang bunga ng Espiritu na kababasa ng banal na Espiritu. Yung 522 rin ba? Natigtas na po itong page na to. Kasi araw-araw ko po itong kinakabisado. Kasi siyempre po tayo katulad natin na may mga minsan may mga na tayo hindi maganda, yung minsan nakakalimutan natin. Pero ang banal na Espiritu talaga ang nagtuturo talaga sa atin. Kahit nilista pa tayo, ako nga itong notebook na to, punong-puno na ng mga salita niya. Pero hindi ko po nagamit. Sa pamagitan ng banal talaga ng Espiritu, ibinigay talaga sa akin kung ano ang dapat natin gawin. Katulad po nito, Galatia 5:22, nakadito. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabanalan, kabutihan, katapatan, kahinanunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ganito. At ipinago na sa mga pag-isa kay Kristo, kisa sa kanyang laman at masasamang hilig. At kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na tayong galitin ng isa't isa. At huwag na tayong mainggit sa isa-isa. Napakaganda diba talaga ng bunga ng Espiritu. Kung ito na ating ipamumuhay araw-araw dito sa ating church, kahit saan tayo pumunta, ipabuhay natin itong bunga ng Espiritu. Siguro walang gera. Siguro ang kapayapaan ay magagaling. Saan ba magagaling ang kapayapaan? Dito mismo sa atin. Dahil bigay sa atin ng Diyos yung kapayapaan na yun. Diba? Kahit siya tinuliksa, kahit na siya minura, pero ang kapayapaan ang binigay niya sa atin ng Diyos. Kaya dito bilang isang Kristiyano, mamuhay tayo ng ayon sa banal ng Espiritu. Unang-una, dapat natin gawin, yung maging active tayo atin ang Sunday service. Doon kasi mismo magmumunga tayo doon mag-grow ang ating spiritual na pamumuhay. Pero kung tayo tatamad-tamad, mananatili tayo sa laman. Oo nga, minsan nagkakamali tayo. Hindi natin naman gusto yun yung nanalapit tayo nagkakamali. Pero
dahil tayo isang Kristiyano na binyagan na tayo ng banal na Espiritu, ano pa ang dapat natin gawin? Di sumunod na lang tayo sa utos ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Kasi sino ba ang magkaano nun? Ang magkakaroon ng blessing? Di ba tayo din? Kaya, manatili tayo sa gawain ng Panginoon. Manatili tayo maging masipag sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong tatamad-tamad. At pangalawa, huwag tayong mga bisyo-bisyo na alisin natin yung pita ng laman, yung espiritu ng laman. Alisin natin yun. Doon tayo dating minsan naninigarilyo. Tanggalin natin yun. Ang pag-inom din ng alak, tanggalin natin yun. Kasi tayo naghari na sa atin ng Panginoong Hesus. Naging ano na siya sa atin. Naging nanahan na sa atin ang banal na Espiritu. So, gamitin natin ang banal na Espiritu sa maayos na pamamaraan ayon sa kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. Lord, God, in Jesus' name.